Samantala, isinusulong din sa Senado ang panukalang batas na naglalayong ideklarang economic sabotage ang agricultural smuggling. Ito ang balita ni Brian De Paz. Isang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Senado na naglalayong ideklarang economic sabotage ang ginagawa ng mga negosyante na paggamit sa mga kooperatiba upang makapagpuslit ng mga produktong agrikultural, lalo na ang bigas sa bansa. Bagamat may Tariff and Customs Code of the Philippines na nagpaparusa sa mga smuggler, nakakalaya pa rin ang mga ito dahil nakakapagpiyansa. Ngunit sa ilalim ng Senate Bill 2765 o ang Anti-Agricultural Smuggling na panukala ni Senador Cynthia Villar ay papatawan ng parusang katumbas ng aggregate amount ng tax, duties at iba pang charges ang nagkasala. Kabilang dito ang pagkumpiska sa smuggled articles, kanselasyon at pagpapawalang bisa sa business license, import permits at iba pang dokumento sa importation at perpetual disqualification para mag-import ng agricultural products. Kung hindi natin sila ma-convict dahil marami daw silang pera, kayang-kaya nila daw bilihin ang ating justice system, at least makulong sila during the duration of the case. Oo. Kasi pag economic sabotage, non-bailable. Ito ang mga kinukonsiderang principal sa krimen na economic sabotage. Traders na gumagamit ng permit ng mga kooperatiba para mag-smuggle. Mga opisyal ng kooperatiba na pinayagan ang unauthorized usage ng kanilang import permits para sa smuggling. Traders na gumagamit ng dummy corporations, non-government organizations o associations para sa smuggling. Ayon naman kay Senador J.V. Ejercito na may akda ng Senate Bill 2082 o ang Anti-Rice Smuggling Act, kailangang parusahan ang mga smuggler sa sektor ng agrikultura hindi lamang para sa mga magtatanim kundi para sa ikabubuti ng ekonomiya ng bansa. Sinusuportahan din ito ang Senate Bill 2765 ni Villar upang palawakin na ang sakop ng pagbabawal at pagpaparusa sa ganitong uri ng smuggling. May mungkahi naman ang ilang sektor. Because I want to say, Senator Ejercito, before we can charge them, we can identify them. We can do it easily. Yan lang po. But we need DA to cooperate. Isama natin lahat ng agriculture products din ho. Ayon naman kay Villar, bagamat nakakuha ng suporta mula sa public at private sector ang mga panukalang batas, kailangan pang ayusin ang mga detalye ukol sa smuggling pagdating sa technical working group. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.